Minasan konnichiwa, Aira des, ang inyong full-time nanay dito sa Japan. So for today, samahan niyo muna kami dito sa USJ. Dinosaur. Dinosaur? Chatomate, mama ima. Dinosaur. Hay, dinosaur ne. Chatomate ne. Ano nga ba yung sinasabi ko? So yun na nga, ito nga pala ang aming revenge trip dito sa Universal Studio kasi last time na pumunta kami dito, hindi kami nakapag-enjoy sa Mario World. At dahil nga si Mario ang pakay namin dito, hindi kami nakapagpigil bumili ng Mario Kart na lalagyanan ng popcorn worth 5,500 yen. And you know the rules, kapag meron ng isa, meron ng lahat. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan ko pumila ng ganito kahaba para lang magbayad ng popcorn worth 5,000 yen. Watch me survive this conversation using hi. Arigatou gozaimasu. Kawaii. Okay, nakabili na tayo ng lalagyanan ng popcorn na may kaunting popcorn na gagamitin natin in a day tapos itatambak natin sa bahay natin forever. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, naging masaya sila kasi minsan lang naman sila naging bata. Parang sinabi ko na to sa last video. First up, Detective Conan 4D live show. So, akala ko hindi pwede yung bata pero naipasok namin si Misaki-chan kaso nga lang natakot sila kasi parang totoo talaga ang galing ng effects. And hindi ko siya binidyo kasi nga bawal, alam nyo na. So, the story is about Kito Kaito trying to steal the Twilight Rainbow gem from Sonoko's grandfather. Sobrang na-enjoy ko talaga to. Brings back memory of my childhood. Favorite ko kasi yung Detective Conan eh. So at this point, nakakuha na kami ng schedule for Mario World around 6:30 PM. Kailangan yung kumuha ng schedule kasi hindi kayo basta pupunta doon at makakapasok. Dito kami nag-lunch sa Park Grill side at nakakatuwa yung view sa labas kasi makikita mo yung pagdaan ng rides. I ordered curry rice, steak naman kay Papa at sandwiches sa mga bata. At syempre, hindi mawawala ang dessert with hot coffee. Kaya tumatabay. Next up, Joe's. Dito sa ride na to, hindi pwede si Misaki. Kaya naman si Yui-chan sa si Kaoru lang yung sinama ko. At hindi ko sa kanila sinabi na may lalabas sa pating dito. Bawal mag-video kapag nakasakay ka na sa bangka kasi baka instead na yung pating ang barilin ng tour guide natin, ikaw yung mabaril niya. At syempre, takot na takot yung mga anak ko. Tawa ko ng tawa. After nito, pumunta kami sa Jurassic Park kaso nga lang yung attraction nila dun sarado pa rin hanggang ngayon. Kaya naman dumiretso na lang kami sa Minion Park. So sa attraction na to, gagawin kayong minions ng mga anak ni Gru. Kaso nga lang, sa pila pala naging minions na ako sa sobrang haba. Para siyang katulad ng dating Back to the Future kung saan merong sasakyan tas may big screen kung saan dadalhin kayo ng mga anak ni Gru sa isang masaya at disastrous ride. Nakakahilo nga lang. Nagutom yata yung mga bata kaya naman nagpabili sila ng flavor curry na minion buns at kami naman ni Tomo, ang kinain namin ay yung favorite naming pizza dito sa Boardwalk. If ever napupunta ka ng Universal Studio, please try this. Sobrang sarap. And just like that, ubos na maghapon, 6:30 na. Here, you will be needing these power-up bands para makapag-enjoy sa paligid ng Mario World. Pwede rin magpa-picture kay Mario at Luigi, but this time kay Princess Peach kami nagpa-picture. Pumasok din kami dalawa ni Yui-chan sa Mario Kart kaso nga lang sobrang tagal ng pila. Umabot kami ng 1 oras sa kakahintay kaya naman paglabas namin sarado na yung mga attractions. This is just my opinion pero mas gusto ko yung mga Mario Kart na nasa game center. On the other hand, si Tomo naman sa kayong dalawang bata mas nag-enjoy sila dito sa paligid ng Mario World. Nakapamili sila ng mga umiyage at nakuha pa nila yung picture with Princess Peach. So far, nag-enjoy naman ang aming mga chikiting sa aming 2024 Universal Studio Revenge Trip. Thank you for watching this video. See you sa next vlog. Bye!